Michael Porter Jr. gumawa ng matapang na pahayag tungkol sa kanyang naging laban kontra sa Los Angeles Lakers. Ayon sa dating Denver Nuggets forward, tila lagi raw siyang nag-e-enjoy at nag-e-excel tuwing nakakaharap ang koponan ni LeBron James. Matapos ang 6 na taon sa Denver, bahagi si Porter ng trade ngayong summer na nagdala sa kanya sa Brooklyn Nets. Bagamat marami siyang alaala kasama ang Nuggets, kabilang na ang kanilang kampeonato, isa sa mga pinakanagustuhan niya ay ang serye laban sa Lakers. Simula 2019, 3 beses nilang nakaharap ang Purple and Gold sa playoffs. Sa unang beses na naig ang Lakers sa kanilang championship run, ngunit bumawi ang Denver noong 2023 at 2024 kung saan naging malaking bahagi si Porter Jr. Ayon kay Porter, walang tamang depensa ang Lakers laban sa kanyang playing style. Gustong-gusto ko talaga yung mga serye kontra Lakers. Lagi nilang iniisip na kaya nila kaming talunin pero hindi nangyari. Lagi akong maganda ang nilalaro laban sa kanila. Hindi ko alam kung bakit pero lagi kong nakukuha yung momentum. Parang wala silang matchup para sa akin lalo na kapag dumarating ako mula sa mga screens, ani Porter. Bagamat ipinagmamalaki niya ang kanyang performance laban sa Lakers, hindi rin nakalimutan ni Porter ang respeto kay LeBron James. Anya, malaking karangalan ang makalaban ang isang alamat ng NBA at makuha ang panalo laban dito. Si LeBron ang epitome ng greatness sa sports. Nung nasweep namin sila isang taon tapos sumunod na taon nanalo kami 4-1 o 4-2, sobrang sarap ng feeling. Pero higit pa doon, malaki pa rin ang respeto ko kay Bron dahil isa siya sa pinakamagaling sa lahat ng panahon, dagdag ni Porter. Ngayong nasa Brooklyn Nets na siya, 2 beses sa isang season makakatapat ni Porter si LeBron James. At para sa kanya, manalo man o matalo, ang bawat pagkakataon na makaharap ang 4-time champion ay isang espesyal na laban. Samantala, habang papalapit ang 2025-26 NBA season, muling umiinit ang usap-usapan tungkol kay LeBron James at ang interes ng Golden State Warriors na makuha siya. Ayon kay Jake Fisher ng The Stein Line, ilang beses nang tumawag ang Warriors sa Los Angeles Lakers para alamin kung posible ang isang trade scenario na magtutulak kay LeBron na makasama ni Stephen Curry. Hindi na bago ang balitang ito. Mula pa bago ang 2024 trade deadline, pinag-uusapan na ang posibilidad na ito. Maging si Warriors owner Joe Lacob ay matagal nang nangangarap na ipares si LeBron kay Curry sa San Francisco. Gayunpaman, ayon sa mga ulat, noong nakaraang taon ay tumanggi si LeBron at ang kanyang agent na si Rich Paul na makipagnegosasyon. Dahilan kaya hindi nagtuloy ang anumang usapan sa pagitan ng dalawang koponan. Sa kabila nito, malinaw kung bakit nananatiling interesado ang Golden State Warriors. Sa edad na 40 at papasok sa kanyang ika-23 season sa NBA, nananatiling elite si LeBron James. Noong nakaraang taon, nag-average siya ng 24.4 points, 8.2 assists, 7.8 rebounds at 1 steal kada laro, habang may shooting percentage na 51.3% mula sa field at 37.6% mula sa 3-point line sa loob ng 70 games. Samantala, si Curry na 37 years old na at nasa kanyang ika-16 na season ay nag-average ng 24.5 points, 6 assists at 4.4 rebounds per game. Patunay na mataas pa rin ang kanyang laro. Parehong nagbago ng roster ang dalawang koponan noong nakaraang trade deadline. Kinuha ng Warriors si Jimmy Butler mula Miami Heat sa isang multi-team deal, habang ang Lakers naman ay gumawa ng blockbuster trade sa Dallas Mavericks para makuha si Luka Doncic kapalit ni Anthony Davis. Dahil dito, parehong contender status ang taglay ng dalawang powerhouse teams ngayong season. Ngunit sa kabila ng paulit-ulit na pagtawag ng Warriors, malinaw na mananatili muna si LeBron sa Los Angeles. May kontrata pa siya sa Lakers at hanggang ngayon wala pang indikasyon mula sa kanyang kampo na interesado siyang umalis. Kaya't mas nagiging kapanapanabik ang pagbubukas ng season sa October 21 kung saan magtatapat agad ang Lakers at Warriors sa Crypto.com Arena. Mapapanood ang laban sa Peacock, tampok ang 4 na superstar, LeBron James, Stephen Curry, Luka Doncic at Jimmy Butler. Isang matchup na inaasahang magiging isa sa pinakahihintay na opening nights sa kasaysayan ng NBA. Ang interes ng Warriors kay LeBron ay patunay na nais pa rin nilang habulin ang isa pang championship habang nasa rurok pa si Curry. Para naman sa Lakers, ang pagpapanatili kay LeBron at ang bagong partnership niya kay Luka ay tanda ng kanilang matinding hangarin para sa panibagong title run. Kayo mga idol, ano sa tingin nyo? Mas magandang manatili ba si LeBron sa Lakers kasama si Luka o dapat ba niyang subukan ang kombinasyon nila ni Curry sa Warriors?